Bakit nga ba mas maganda na magmotor kaysa mag-commute? Pag-usapan natin. Let's go! What's up yo guys? It's me JZ and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, tutorials, panoodin mo ang video na to. So ito yung mga tingin ko na dahilan o mga consideration na kailangan mong malaman kung sakaling nagdadalawang isip ka kung bibili ka ba ng motor o diretso na magko-commute ka. Ito yung mga tingin ko na meron ako ngayon na advantage kaysa sa mga nagko-commute. So syempre yung pagmamotor may mga disadvantages din yan eh. Alam naman natin yun. Hindi natin maikakaila na may disadvantage ang pagmamotor. Tulad ng gastos, tulad ng mga safety, di ba? Delikado no? Delikado syempre pag nagmumotor ka. Single ka lang eh. Eh kung nagko-commute ka, di ba? Kotse, protektado ka kapag nabangga ka kahit papano kasi may mga pinto pa yan eh, no? May mga bumper. Pero ano ba yung dahilan kung bakit sige, bibili na ako, no? Tara, habang nasa biyahe tayo, pag-usapan natin. So, ang pinaka dahilan talaga, yung iba kasi ang kino-consider pera, no? Kung kunwari malayo yung trabaho mo, tapos ang pamasahe mo talagang umaabot ng 100 plus, yun yung laging binabanggit, no? Magmotor ka na kasi ang gas lang naman mga 60 eh. Katumbas na yun ng balikan mo na imbis na 200, 60 na lang, hindi ka mga ganon. Ngayon ang pag-uusapan natin hindi sa pera kasi what if malapit lang yung trabaho mo, di ba? What if yung pamasahe mo hindi naman ganun kamahal? Paano mo ngayon pagbabanggain o pagkukumparahin yung pamasahe versus gas? So mali na agad na sa pera lang tayo mag-consider. So ang pag-isipan natin ay kung may advantage ba siya sa matitipid mo sa oras. Okay? So sa madaling sabi, kung halimbawa naghahabol ka sa tulog, no, gusto mo makauwi agad, magmotor ka na. So halimbawa meron kang work from home o meron kang sideline pag-uwi, no, pag-uwi mo may mga pagkakakitaan ka pa dapat na hindi mo nagagawa dahil traffic kapag nagko-commute, magmotor ka na. Kung sakaling pa-shuttle kayo ng company tapos ang dami pang dinadaanan, talagang late ka na nakakauwi, eh magmotor ka na, di ba? Doon ka na, bumili ka na ngayon, as in now na. Ganun talaga. Yung mga katrabaho ko, kapag tinatanong ko, ang out namin minsan alas 6 kunwari, nakakauwi na sila mga 7:30 or 8. Pero mas malapit pa yung inuuwian nila kaysa sa akin. At ako nakakauwi ako ng 7. No, 1 hour lang. Sila 7:30 or 8. Pero yun nga, mas malapit yung kilometers from the company. Isipin mo 30 to 1 hour ang matitipid mo. Dapat kunwari tinutulog mo na, naliligo ka na dapat, kasama mo na dapat yung pamilya mo, di ba? O kaya nagsa-sideline ka na, di ba? Nagpapayaman ka na sa gabi, di ba? Ginagawa mong sideline yung after working hours mo. Magmotor ka na, promise. Yun nga lang, ikaw consider mo yung kapag umuulan, di ba? Kailangan may kapote ka, kailangan dahan-dahan ka, yung mga maintenance, rehistro, di ba? Gas, yung mga gastos kapag nasiraan ka or something, yung mga gears, helmet, gloves, yan, consider mo yan, no? Lalo kapag nagtatrabaho ka sa loob ng industrial park, bibili ka pa ng gears, yan, tulad nito, knee pads, elbow pad, riding gears, consider mo yon. Doon ka naman magche-check ng budget mo kung kaya mo ba. Pero sinasabi ko sa inyo, marami talaga na advantage ang pagmumotor. Kasi yung oras hindi mo yan may babalik eh. Hindi mo na mabibili yung oras. Wala ka namang nakatagong oras tapos gagamitin mo, di ba? Walang ganun.
Walang nakatago sa Lazada, sa Shopee na oras. Sa warehouse, wala niyan. Kailangan mo talaga magtipid ng oras. Diba? Yung commute mo, kailangan mong bawasan yung commuting hours. So yun yung gusto kong sabihin ngayon. Bukod sa laging sinasabi na mga katipid, mas isipin nyo po yung oras. Okay? Kapag pasok, ganun din. Imbis na gigising ka ng umaga, kasi para masabayan mo yung shuttle, di ba? Para may masakyan ka pa na bus, halimbawa, dahil yung bus umaalis ng gantong oras. Gigising ka ng maaga niyan. Pero, kung ikaw ay may motor, biyahe ka kahit 30 minutes lang, gising ka 1 hour before, ligo ka ng 30 minutes, bihis, alis ka. Ang oras mo, alas 8, alis ka 7:30. Pero kung magko-commute ka, kailangan 1 hour or 1.5. Diba? Sobrang laking advantage kung yun yung i-consider mo, yung oras. At yung oras, diba, time is gold yan. Diba sabi? Time is gold. Ang hirap bilhin ng oras talaga. Hindi ka naman pwedeng mag-hire ng tao para pumasok tayo. O kaya para mag-commute, tapos magtrabaho. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka makakapag-hire ng tao para sa pagpunta mo sa trabaho. Diba? Ang ma-hire mo na tao, ito business. Pero kung nagtatrabaho ka, paano mo i-hire yun? Diba? Para bumili yung buhay mo. Wala. So sana may natutunan kayo, ano? Kasi para sa akin talagang gustong gusto ko siyang sabihin. Kasi marami talagang nagdadalawang isip na bibili bang motor o hindi, di ba? Kino-consider yung budget, pero consider nyo rin yung oras. Okay? Oras na matitipid natin. Ito yung tayo ay nagmumotor, makakalis ng sarili nating oras, makakauwi ng sarili nating oras. Hindi na tayo mag-aabang ng shuttle, ng tricycle, ng jeep. Ibang ano pa pala, no? May isa pa pala ako naisip. Ibang consideration pa pala pag panggabi ka. Pag panggabi ka at wala kayong shuttle, mag-aabang ka ng jeep, tricycle, delikado yun. Delikado yun, boy. So kaya kung may naiisip pa kayong mga advantage and disadvantage sa pagbili ng motor, paggamit ng motor, pa-comment na lang sa baba para makatulong pa sa mga nagsisearch, sa mga nag-iisip, nagdadalawang isip kung sila ba ay magmumotor o hindi. Para makatulong sa mga iba pang viewers. At kung nagustuhan mo ang video na to, you can hit that like button. Kung mahilig ka naman sa motorcycles, review, tutorial, subscribe ka na para mapanood mo yung mga latest uploads natin sa mga ganitong klaseng usapan. Again, this has been JZ, Beyond the Ride. Hey!